Ang pagkakaroon ng sakit na diabetes ay nangangahulugan ng mas maingat na pagbabantay sa ating diet dahil maraming pagkain ang dapat nating iwasan. Sa kabila nito, narito ang 11 herbal plants na maaaring makatulong sa ating karamdaman. Paalala lamang na kailangan natin ang regular na pagsangguni sa doktor dahil sila lamang ang makakapagsuri sa totoong lagay ng ating kalusugan. Ang mga ito ay karagdagang recipe lamang sa ating diet. Ang tarragon ay nagmula sa pamilya ng sunflower. Kilala ito bilang pampalasa sa mga pagkain at sangkap sa cosmetics at medisina. Madalas na ginagawang tsaa ang mga dahon at maging ang mga bulaklak nito upang makatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Itinuturing din itong natural na sleeping pill dahil ang paghigop ng tsaa nito bago ang pagtulog ay magpapakalma ng ating mga kalamnan at magreresulta sa mahimbing na pagtulog. Mataas din ang antibacterial properties nito at may mga kumpanya ang ginagamit ito bilang preservative sa kanilang produkto. Nakakabuti rin ito sa lagay ng ating puso. Ang spearmint ay nagmula sa mga bansa sa Europe at Asia at ngayon ay matatagpuan na sa halos lahat ng panig ng mundo. Hindi na bago sa atin ang lasa at amoy ng spearmint dahil ito ay madalas na gamiting sangkap sa paggawa ng toothpaste, candy, mouthwash at marami pang iba. Mataas ang antioxidant properties nito at nakakatulong na mabawasan ang ating stress dahil pinapakalma nito ang ating mga kalamnan. Ang tsaa nito ay nakakatulong sa pagpapababa ng ating blood sugar level at maging ang mataas na blood pressure. Mataas din ang antibacterial properties nito at maaaring pamalit sa mouthwash upang mawala ang hindi kanais-nais na amoy ng ating bibig. Nakakapagpatalas din ito ng ating memorya at sa regular na paghigop ng tsaa nito ay maaaring makatulong sa sakit na rayuma. Ang mga dahon ng spearmint ay maaaring gawing tsaa o isama sa inyong salad. Sa ibang bansa, ang mga dahon nito ang tinatawag na coriander at ang buto ang tinatawag na cilantro. Kilala ang coriander sa halos lahat ng panig ng mundo dahil sa napakaraming gamit nito sa pagluluto. Bukod pa dito ay ang pagkakaroon ng mga benepisyong pangkalusugan. Ang paghigop ng tsaa nito ay nakakatulong sa pagpapababa ng ating blood sugar at mataas din ang antioxidants properties. Ang mga dahon nito ay paunang lunas sa mga mababaw na gasgas sa ating balat kagaya ng skin rashes at dermatitis. Nakakatulong din ito sa mabuting lagay ng ating puso at utak. Ang mga dahon ay maaaring gawing tsaa, isama sa inyong salad at pampalasa sa mga lutuin. Ang leeks ay nanggaling sa pamilya ng bawang, sibuyas at chives. Mataas ang antioxidants properties nito at nilalabanan ang pagkasira ng ating cells na maaaring maging sanhi ng diabetes, cancer at sakit sa puso. Nakakatulong din ito sa mga nais magbawas ng timbang. Napapabuti rin ito ang lagay ng ating utak at maaaring mabawasan ang mga posibleng sakit bunga ng ating katandaan. Napipigilan din ito ang ibang uri ng impeksyon, virus at bakterya. Ang mga dahon nito ay maaaring gawing tsaa o isama sa mga lutuin. Ang sinta ay tinatawag ding serpentina dahil sa kakayahan nitong pigilan ang pagkalat ng kamandag ng ahas. Ito ay nanggaling sa India at tinaguri ang King of Bitter. Malalim ang mga isinagawang pag-aaral sa halamang ito bilang lunas sa mataas na blood pressure at mga karamdamang may kinalaman sa pag-iisip at nakakatulong din sa mga nakakaranas ng insomnia. Ang paggamit ng mga dahon nito bilang tsaa ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar, sakit sa tiyan, lagnat at pagkirot ng mga kasukasuan. Ang stevia ay nagmula sa mga bansang Brazil at Paraguay. Mula pa noong ika-6 na siglo ay ginagamit na ito bilang pampatamis sa mga pagkain at inumin. Ang mga dahon nito ay 300 beses na mas matamis kung ikukumpara sa asukal. Sa mga may sakit na diabetes, hindi ito nagkakaroon ng masamang epekto sa blood glucose at insulin kaya itinuturing itong ligtas na gamitin. Nakakatulong din ito para sa mga nais magbawas ng timbang. Noong 2003 ay nagkaroon ng pag-aaral patungkol sa stevia at kinakitaan ito ng mga sterols at antioxidants at maaaring makatulong na makaiwas sa sakit na pancreatic cancer. Ang mga dahon nito ay maaaring gawing tsaa o pamalit sa asukal. Ang snake jasmine ay nagmula sa bansang India. Traditional nila itong ginagamit bilang lunas sa kagat ng ahas. Karaniwan din itong ginagamit bilang lunas sa mga sakit sa balat kagaya ng psoriasis, eczema, ringworm, herpes, dandruff at marami pang iba. Napatunayan din na ito ay nakakatulong sa mga sakit na demensya,
Parkinson's at Alzheimer's disease. Mainam din ito sa pagpapababa ng blood sugar level. Karaniwang ginagamit ang mga sariwang dahon sa mga sakit sa balat. Ang mga tuyong dahon, maging ang mga sariwa ay ginagawang tsaa. Ang Guinerea procumbens ay matatagpuan sa mga tropical na bansa sa Asia. Traditional itong ginagamit ng mga sinaunang sibilisasyon at mga bansa bilang lunas sa mga karamdamang may kinalaman sa kidney, rheuma, diabetes, constipation at hypertension. Sinasabi na ang pag-inom ng tsaa nito, 2 beses sa isang araw ay maaaring makaiwas sa stroke. Ang pagkain ng mga dahon nito ay nakakatulong sa pagbaba ng blood sugar level. Ang mga dahon nito ay lasang bayabas at maaaring gawing salad. Ang culantro ay madalas na pagkakamaling tinatawag na coriander, gayong ang dalawang ito ay magkaiba. Madalas ay tinatawag din itong sawtooth coriander dahil sa tila mga maliliit na ngipin sa gilid ng mga dahon. Ginagamit ang mga dahon nito bilang pampalasa sa mga pagkain, lalo na sa Caribbean at Latin America. Mayaman ito sa iron at calcium. Ang mga dahon nito ay maaaring gawing tsaa upang maibsan ang lagnat, sipon at nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Nakakatulong din ito para sa mga may hika. Sa mga nais mag-detox ay regular na uminom ng tsaa nito. Ang insulin plant ay naging kilala bilang isang halamang gamot na nakakatulong sa pagpababa ng blood sugar. Itinuturing ito ng maraming eksperto na pinakamabisang halamang gamot para sa sakit na diabetes. Batay sa mga pag-aaral na ang insulin plant ay may mataas na glucose level. Bukod dito ay may kakayahan din itong tunawin ang mga namuong bato sa kidney, nakakapagpababa ng blood pressure at maaaring makaiwas sa sakit na cancer. Malaki rin ang naitutulong nito sa pangangalaga ng ating atay. Ang mga dahon nito ay karaniwang kinakain ng hilaw. Ang parsley ay nagmula sa mga bansa sa Southern Europe at Western Asia. Ito ay mahigit 2,000 taon nang itinatanim at naging tampok sa maraming alamat ng Griego at sinaunang kwento. Ang paggamit nito bilang bahagi ng mga pagkain ay nagsimula pa sa unang sibilisasyon ng mga Romano. Ngayon ay napatunayan ng makabagong siyensya ang mga mahahalagang katangian ng parsley, ang mga taglay nitong nutrisyon, bitamina at lunas sa maraming karamdaman. Mayaman ito sa vitamin A, C at K at antioxidants. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga pagkain na mayaman sa flavonoid, kasama na ang parsley, ay bumababa ang tsansa na magkaroon ng colon cancer, diabetes at sakit sa puso. Ang parsley ay maaring isama sa inyong salad o sa mga lutuin.